Kabanata 1981. Bigla siyang nakaramdam ng inggit. Nakaramdam ng inis si Phoebe nang makita siya. Gayunpaman, sinadya siyang dinaanan ni Callum. Tinulyapan niya ang mga pinggan sa mesa at patuloy na umiling. Kawawa naman. Miss Mars, lahat ba kayo kumakain nitong mga tira paglabas mo? Chop, chop, chop. Nakakaawa. Well, kung niligawan mo ako noon, hindi ka na maghahirap ngayon. Kahit gusto mo akong ligawan ngayon, hindi na kita liligawan dahil ayoko ng second-hand goods. Ha ha ha. Tumawa siya at nilagpasan si Phoebe. Siya ay lubhang mayabang. Hindi lang iyon, dinala rin ni Callum ang kanyang kasintahan sa isang upuan sa hindi kalayuan at kusa niyang binasa isa-isa ang mga pinagkainan sa mesa para ipakita kina Phoebe at Thomas. Huminga ng malalim si Phoebe nang malapit na siyang magalit. Umiti si Thomas at umiling. Tinanong niya si Phoebe, paano kung mag-order din ako ng ilang mamahaling pinggan? Itinawi ni Phoebe ang kanyang kamay. Huwag. Ito ay pambata. Maaari ba tayong tapusin ang ilang mga pagkain? Kalimutan mo na lang. Walang sinabi si Thomas at inisip na lang na nakakatawa ang eksena. Right then, biglang nagtaas ng boses si Callum at sinabing, ngayon ang birthday ng baby ko. Dahil kaarawan mo, kailangan nating gawin itong Randy. Baby, tingnan mo yung birthday gift na inihanda ko para sa'yo. Pumalakpak siya at inilabas ang isang magandang pulang banner sa loob ng theme restaurant na may nakasulat na Happy Birthday to Miss Mia Johnson. May mga bulaklak sa paligid at ito ay masigla. Ang iba pang mga batang babae ay nagpakita ng naiinggit na mga ekspresyon. Dapat malaman ng isa na ang mga theme restaurant dito ay napakamahal. Ang paggawa ng ganoong bagay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Willing talaga siyang gumastos ng pera para sa girlfriend niya. Masayang sinabi ni Callum, ang ibig sabihin sa pagiging baby ko ay tinatamasa ang kaligayahan. May mga tao talagang walang magandang paghuhusga. Malungkot ang mukha ni Phoebe nang marinig ito. Baby pa rin ang tawag niya sa kanya kahit matanda na siya. Nakakadiri. Biglang ngumiti si Thomas at sinabi kay Phoebe, naghanda din ako ng regalo para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Phoebe matapos marinig ang mga salita ni Thomas. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, huwag kang gagawa ng isang bagay na higit sa iyong kakayahan. Ang naturang palabas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Nakakahiya kung kukuha ka ng maliit na laruan na nagkakahalaga ng mahigit $10. Pakiramdam niya ay hindi makapaghanda si Thomas ng anumang regalo sa sobrang pagmamadali. Hindi na kumibo si Thomas at tinawag na lang ang waiter para mag-order. Walang sumunod na nangyari. Naghintay ng ilang sandali si Callum doon. Nang makitang wala, hindi niya napigil ang matawa. Nasaan ang regalo? Nakalimutan mo bang dalhin? Mahilig din akong magsinungaling sa aking guro kapag hindi ako gumagawa ng takdang aralin noong bata pa ako. Ha 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 ha. Pagkatapos niyang magsalita ay biglang tumunog ang sunod-sunod na musika. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, ang mga ilaw na bola sa tuktok ng ulo ay isa-isa na nakabukas, at maraming mga ribbons ang tumalsik. May mga ilaw na kumikislap sa itaas mismo ng theme restaurant na nagpakita ng Happy Birthday to Miss Phoebe Mars. Ito ay nakasisilaw at makulay. Higit sa lahat, maraming mga petals ang lumilipad sa paligid at parang napunta sila sa isang fairyland. May fog. Nagawa sa tuyong yelo sa sahig. Ang sitwasyon ay mukhang walang pinagkaiba sa langit at ito ay napakaganda. Ang kahangahangang sukat na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3 o $4 milyong. Noon lang nagpakita si Phoebe ng matingkad na ngiti. Sa sobrang saya niya ay hindi niya napigil ang mapangiti. Gayunpaman, medyo nahihiya pa rin siyang bamulong pero hindi ko birthday ngayon. Bahagyang ngumiti si Thomas. Ano ang mahalaga? Hanggat gusto mo, kaya kung ipagdiwang ang iyong kaarawan araw-araw mo. Napakainit ng pakiramdam ni Phoebe dahil sa ganoong sagot. Kabanata 1982. May isang lobo na hugis pusa ang lumilipad sa kalangitan habang napapalibutan ng mga usok. Napakaganda nito at talagang kapansin-pansin. Si Callum at ang kanyang pamilya ay lubos na nabigla sa engranding palabas na ito. Ano? Naikuyom ni Callum ang kanyang mga kamao sa galit. Noong una ay sinadya niyang ipahiya si Thomas at pagsisihan din si Phoebe na hindi siya pinakasalan ngunit sa halip ay pinahiya niya ang kanyang sarili. Hindi niya kayang sikmurain ang kahihiyang ito. Honey, I want a flying kitty too, nakapout na sabi ng girlfriend niyang si Mia. Baby?
Don't make such unreasonable demands. He can't do it. Sinamantala ni Phoebe ang pagkakataon at sinabing, ang alam lang niya ay magsabit ng mga banner. Iisipin ng mga tao na siya ay isang manggagawang hindi nababayaran at hinihingi ang kanyang sahod. Kailangang aminin ng isa, ang mga babae ay natural na mga kasuist. Kapag siya ay galit, kahit na ang isang sopistikadong batang babae na tulad ni Phoebe ay makakapagbigkas ng mga salita na puno ng isang malakas na suntok. Ang kanyang pahayag ay nagbigay ng napakalakas na suntok na naging dahilan upang mawala ng gana si Callum na sumagot. Siya ay talagang walang awa. Darling, eto, pakainin kita ng karne, sabi ni Phoebe, nag-alok kay Thomas ng isang piraso ng karne. Ang isang partido ay may masayang kapaligiran sa kanila, ngunit ang kabilang partido ay kumukulo sa tahimik na galit. Parang gabi at araw ang atmosphere ng dalawang party. Matapos pakalmayan ang kanyang paghinga, sinabi ni Callum sa nakapikit na mga ngipin, ang ginawa lang niya ay gumawa ng isang engranding panoorin. Ano ang kahanga-hanga tungkol doon? Hindi man ito sincero. Anong show-off? Nilinggan niya ang kanyang kasintahang si Mia at sinabing, baby, habang nagpaplano para sa iyong kaarawan, espesyal na inihanda ko itong birthday wish para sa iyo. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri. Naglakad ang isang waiter sa gitnang stage at nagpasok ng USB drive sa player bago nagpakita ng video sa malaking screen ng stage. Ang video ay nagpakita ng isang grupo ng mga tao na nagpapadala ng pagbati sa kaarawan kay Mia. Hindi ito lumilitaw na anumang bagay na kakaiba, ngunit nakatuon ang pansin sa grupong iyon ng mga tao. Ang mga iyon ay hindi lamang ordinaryong tao, sila ay mga kilalang tao. Nakapagtataka na makatanggap ng birthday wish video na espesyal nilang ni-record. Sa hinaharap, maipagyayabang niya ito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang ibang mga babae sa restaurant na may temang lahat ay naiinggit at ang kanilang selos ay makikita sa kanilang mga ekspresyon. Nang marinig ang mga pagbati ng mga bituin kay Mia, napaiyak pa ang ilang marupok na babae dahil sa selos. Honey, gusto ko rin batiin ako ng mga celebs ng happy birthday. Ako rin. Ako rin. Ang inggit, paninibugo, at puot ng dalaga ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Si Callum naman ay walang pakialam. Kumusta ang birthday wish na inihanda ko para sa iyo, baby? Gusto mo ba? Tanong niya na may ngiti sa labi. Tumango si Mia. Gusto ko ito. Sigurado akong maraming naiinggit na tao na sumusubok na purihin ako kapag pumasok ako sa trabaho bukas, darling. Ang mga pagbati ng celebrity ay para sa iyo lamang. Pinukpok ni Callum ang maliit niyang ilong. Hinding-hindi ito matatanggap ng ibang tao. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin, baby. Tinadya niyang samnulyap kay Phoebe habang nagsasalita at nakaramdam siya ng kasiyahan sa sarili. Siya ay gumugol ng maraming oras at pera upang maitala ang mga pagbati sa kaarawan at pumiling din ng maraming tulong sa kanyang mga kaibigan para lamang makuha niya ito. Hindi naging madali ang pagpapalabas ng mga celebs na iyon. Lahat sila ay A-list celebrity sa bansa. Ang pagsasama-sama sa kanila upang gawin ang video na iyon ay nagkakahalaga ng maraming oras at pera. Gayunpaman, pagkatapos panoorin kung ano ang reaksyon ng mga tao, naniwala si Callum na ang pera ay ginastos ng maayos. At least with that video, nagawa niyang paikutin ang mga table. Kabanata 1983. Sumipol si Callum kay Phoebe at walang kahihiyang sinabi, hindi ikumpara ang ibang tao. Tingnan mo ako. Nagagawa kong mag-imbite ng napakaraming celebs na magpadala ng blessing video para sa baby ko habang naiinis ang mga tao kapag nakakakita sila ng basura. Dito nagkakaiba ang interpersonal na pakikipag-ugnayan. Hindi ito matutulungan. Ganun lang ako kasikat. Nakakahiya na ang ilang mga bulag na babae ay sumuko sa isang sikat at kahangahangang lalaki at nauwi sa isang basura upang mamuhay ng isang mahirap na buhay. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Sa palagay ko siya ay may snotty behavior. Ang kanyang mga salita ay binigkas para marinig ni Phoebe. Pero hindi man lang siya makasagot. Kung kaya mo, gumawa ka ng blessing video na ganito. Ano ang sinusubukan mong ipakita? Tanong ni Phoebe na nagdidilim ang mukha. Hindi ba't gumastos ka lang para imbitahan ang mga celebrity na magbigay ng kanilang best wishes? Pinapalabas mo ito na parang meron kang malawak na koneksyon sa kanila. Bah! Bakit hindi mo inimbitahan ang mga tao sa eksena kung talagang para magbibigay ng blessings? Hindi ba't masarap ang kumain at magsaya ng magkasama? Pagkarinig ng sinabing yun, tumawa lang ng malamig si Callum.
May mga tao talagang kagaya mo na parang sour grape at sabihin ng sabihin ang lahat ng uri ng mga weird na bagay kapag hindi nila makuha ang blessing video para sa kanilang sarili. Ha? Kung kaya mo, bakit hindi mo subukang imbitahan sila sa eksena? Ang mga iyon ay orihinal na nakasaad sa Dis at Thomas. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi man lang nagalit si Thomas. Sa halip ay nadama niya na ito ay napakamakatwiran, kaya't nilingon niya si Phoebe at tinanong, gusto mo bang imbitahan ko ang mga kilalang tao dito upang aliwin ka? Oo, agad namang tumango si Phoebe. Tumawa si Thomas at sinabing, sige, aanyayahan ko sila kaagad dito at ihahatid sa iyo ang pinakamaraming taos-pusong pagpapala. Ang mga salita ni Thomas ay mayabang sa mata ng mga ordinaryong tao, at habang siya ay nagsasalita, lalo siyang lumalakas. Dapat niyang malaman na lahat ng mga taong iyon ay mga A-list na kilalang tao, at kahit na ang pag-imbite sa isa sa kanila ay sapat na mahirap. Pero ngayon gusto na rin niyang imbitahan silang lahat. Inihiling niya, hindi lang pera ang problema. Upang magawa ito, kailangan ng isang tao na magkaroon ng sapat na prestihiyo, pera, at mga ischedule ng pagtutugma. Sa pangkalahatan, ang mayor lang ng distrito o nasa opisyal ang may ganitong kakayahan, di ba? Hindi makapaniwala si Callum na ang isang taong itinuturing na mahal, ang ilang daang libong dolyar ay kayang mag-imbita ng napakaraming celebrity. Ito ay sadyang mapangahas at nakakatawa. Gaya ng inaasahan, lahat ng tao sa silid ay may mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha at nagsimulang umiling, habang minamaliit si Thomas bilang isang walang alam. Tawa ng tawa si Callum kaya napayuko siya. Malapit na akong mahimatay sa kakatawa. Mayroon bang biro sa mundo na kasing nakakatawa nito? Gusto mong magsalita ng malaki ng hindi nag-iisip, hindi ba? Nakakatuwa. Kung may kompetisyon para sa bluffing, tiyak na makukuha mo ang unang pwesto ng walang pag-aalinlangan. Nagtawanan ng lahat ng tao sa kwarto. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Phoebe kay Thomas, maasim ang ekspresyon ng mukha niya. Umisi si Thomas at sinabing, it's a piece of cake, bigyan mo lang ako ng 15 minuto. Pagkatapos nito, tinawagan kaagad ni Thomas ang Pisces at sinabi sa kanya na dalhin ang lahat ng mga kilalang tao. Oh, may nasasabik, napaisip si Callum at nasiyahan sa sarili. Nanatiling tahimik si Thomas at tahimik lang na naghihintay. Sa isang kisap mata, 15 minuto na ang lumipas. Habang naghahanda ang lahat na pagtawanan muli si Thomas, may nangyaring hindi inaasahan. Nang bumukas ang pasukan sa restaurant, isang pulutong ng mga security ang sumugod sa silid. Bumuo sila ng two-line formation at itinulak ang mga tao sa gilid na parang nililinis nila ang lugar para sa mga VIP. Pagkatapos noon, may mga taong nakasuot ng makukulay na damit ang pumasok sa silid. Sila talaga ang mga celebs na ginastos ni Callum para imbitahan. May kabuuang 10 tao, at lahat sila ay naruroon. Lahat ng tao sa kwarto ay natigilan at walang imak sa oras na iyon. Lahat sila ay may malalambot na panga sa pagkagulat at nakatitig sa mga kilalang tao, nalilito. Kabanata 1984. Oh my gosh, talagang pinapante niya sila. Sino siya? Mahirap talagang mag-imbite ng napakaraming celebrity. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin lamang sa batayan ng pera. Siyempre, hindi lang tungkol ito sa pera. Gagawin ni Thomas ang kahit anong bagay para lang mapasaya si Phoebe. Umakyat sa entablado ang 10 celebrity, yumuko sa audience, at sabay-sabay na sinabi, nandito kami ngayon para ihatid ang aming mga blessings kay Miss Phoebe Mars. Miss Mars, binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Ang mga pagpapala ay nagbigay kay Callum ng isang malaking sampal sa mukha. Nakaramdam siya ng init sa kanyang mga pisngi, at sa kabila ng katotohanang hindi siya pisikal na tinamaan, pakiramdam niya ay parang sinampal siya ng 10 beses sa mukha. Nagkukwento lang siya tungkol sa blessings video niya kanina at kinastigo si Thomas sa pagiging maasim na ubas. Paano na ngayon? Direktang inimbitahan ni Thomas ang lahat ng 10 host sa eksena para batiin ng personal si Phoebe ng happy birthday. Hindi yun posible sa pera lamang. Ipinagmamalaki lang ni Callum ang kanyang malawak na network ng mga koneksyon. Si Thomas, sa kabilang banda, ay mukhang may mas maraming kontak kaysa sa kanya. At low-key din siya at hindi din nagyayabang. Tahimik itong nagpakita ng mahusay na galing. Iyon ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Nagsimulang matuyo ang bibig ni Callum at natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita.
Pinili ni Phoebe na huwag siyang pakawalan at patuloy siyang tinutuya, "Hoy, Mr. York. Marami kang koneksyon, hindi ba kaibigan mo ang mga kilalang tak? Bakit hindi ka umakyat at kumustahin sila?" Kinagat ni Callum ang kanyang mga ngipin at nagsalubong ang kanyang mga kilay sa galit. "Hindi ka pupunta. Nako, alam ko, natatakot ka sigurong mapigil ng security nila, di ba? Sok, parang hindi ka talaga mabuting kaibigan nun," natatawang sabi ni Phoebe. Ang mga pahayag ay nagudyok sa buong silid na humagalpak ng tawa. Napakataas ng profile ni Callum at sobrang pakitang tao kanina kaya marami siyang na-offend. Nagkataon lang na nang walang awa siyang tinutuya ni Phoebe, nasiyahan ang lahat. Nagsimulang kumanta at sumayaw ang 10 celebrities habang masayang nakikipag-ugnayan sa audience. Masigla ang eksena at kaaya-aya ang kapaligiran. Ibang-iba ang pakiramdam kaysa noong katatapos lang ipakita ni Callum ang kanyang video. Nang maramdaman niyang may ginawa siyang mali, nagpout si Mia at sinabing, "Darling, ay. Ano? Tumahimik ka," tigaw ni Callum na nakakunot ang noo. Umabot na sa kumukulo ang kanyang galit at hinampes pa niya si Mia. Nagsimulang umiyak si Mia dahil nakaramdam siya ng mali at takot. Ito ay isang malaking kaibahan sa iba pang mga batang babae na mukhang nagsasaya at may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Umiling si Phoebe, nakahinga ng maluwag na hindi niya piniling pakasalan si Callum dahil siya na sana ang umiiyak ngayon. Kailangan niyang sabihin na mas maaasahan si Thomas. Gayunpaman, isang kahihiyan na si Thomas ay hindi niya tunay na kasintahan. Buntong hininga. Nais ni Phoebe na panghawakan niya ang panandaliang kaligayahan ngayon at hinding-hindi ito bibitawan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya magawa. Boss Mayo, pwede bang? Pwede ba kitang tawaging Thomas? Siyempre, kaya mo. Salamat, Thomas. Ngayon ang pinakamasayang buhay ko. Tapos na akong kumain. Tara na. Aalis na tayo. Oo, sinadya ni Phoebe. Ayaw mo na bang hanapin ang 5 elemento? Of course, I do. Sabi ni Thomas na may malawak na ngiti. Tumayo si Phoebe, mamantong hininga, at sinabing, kung ganyan lang naman pala, dapat magmadali ka at maghanda dahil maglalakbay tayo sa night desert sa susunod na mga araw. Kabanata 1985. Initid ni Thomas si Phoebe pabalik sa House of Wisteria at pagkatapos ay inihanda ang mga kinakailangang bagay para sa paglalakbay kasunod ng kanyang kahilingan. Ayon kay Phoebe, ang 5 elemento na gusto ni Thomas ay matatagpuan lahat sa Gabi Desert na matatagpuan sa hilaga ng Celandine City. Nasa kay Thomas na magdesisyon kung ano kailangan niyang ihanda para sa Gabi Desert. Pagkatapos bumalik sa Food and Medicine Hall, maingat na tinalakay ni Thomas at Pisces kung ano ang dapat nilang ihanda at gumawa ng detalyadong plano ng rutang dapat nilang tahakin. Pagkatapos, pinakiusapan nila ang kanilang mga nasasakupan na maghanda. Isinagawa nila ang buong proseso ng sunod-sunod. Habang naghahanda ang mga nasasakupan nila, curious na tanong ng Pisces, "Commander, hindi ko pa naiisip kung bakit biglang handang tumulong si Declan sa atin. May makasariling motibo ba siya?" Sumagot si Thomas, talagang may makasariling motibo, ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa ngayon, ang pangunahing layunin natin ay makakuha ng ancestral water. Pagkatapos makakuha ng ancestral water, pupunta tayo at mas makikipagnegosasyon kay Declan. Si Thomas ay talagang masigasig na malaman kung ano ang ancestral water na iyon. Bakit ito magkakaroon ng malalaking kuha tulad ni na Lord Vadestas at Declan na nakabalot sa metaphorical na daliri nito? Inalagaan ni Declan si Mr. Cole sa buong buhay niya at itinuring ni Lord Vadestas si Elliot bilang isang mahalagang bisita at ang dahilan sa likod nito ay dahil sa ancestral water. Samantala, isa sa mga bahagi sa paggawa ng Heart Eater ay ancestral water. Dapat marami pang sikreto dito na hindi nabubunyag. Pasimpleng patungo si Thomas sa direksyon ng katotohanan. Sa bawat hakbang na papalapit sa katotohanan, nararamdaman niya ang tumitinding panganib ng katotohanan. Hindi nagtagal, nakahanda na ang lahat ng kailangan. Ang Pisces ay nagmaneho ng SUV. Dinala niya si Thomas sa bahay ng Wisteria, pagkatapos ay isinama niya si Phoebe at sumugod sa Gabi Desert. Saan ang ating unang hinto? Tanong ni Thomas. Sa totoo lang, ang pangunahing punto ng tanong ni Thomas ay, ano ang sinusubukan nating makuha mula sa unang paghinto? Ang 5 elements ay binubuo ng 5 item. Ano ang item na kailangan nilang makuha mula sa unang paghinto?
Dahan-dahang sinabi ni Phoebe, ang una nating hintuan ay sa gilid ng gabi desert. We'll be staying hotel and asking around for the Tree of Life's location. Then, we're set off again. Puno ng buhay. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Thomas ang pangalang ito. Tinanong niya, lima ito ba ang puno ng buhay, ang kahoy ng limang elemento? Oo. Sumasang-ayon na sagot ni Phoebe. Ang pinagmula ng buhay ay nagmula sa kahoy na isa sa limang salita na ibinigay ni Declan noong panahong iyon. Upang makakuha ng ancestral water, ang limang elemento ay kailangang kolektahin. Ang kahoy ng limang elemento ay ang Tree of Life. Umalis na ang sasakyan sa kanyang paglalakbay. Sinabi ni Phoebe kay Thomas ang alam niya tungkol sa puno ng buhay sa paglalakbay. May isang alamat na ang isang malaking puno na kilala bilang Tree of Life ay tumutubo sa isang lugar sa disyerto. Ito ang pinagmulan at ang katapusan ng lahat ng buhay sa disyerto. Pagkatapos ng kamatayan ng mga hayop sa disyerto, ang kanilang mga kaluluwa ay babalik sa Tree of Life. Ang Tree of Life ay magbibigay sa mga kaluluwang ito ng bagong buhay. Magpapatuloy silang mamuhay ng mga bagong buhay at ang pag-ikot ay hindi natatapos. Ganyan ang alamat ng Tree of Life. Nang marinig ito ng Pisces, hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, napakagandang pakinggan. Ang konsepto ng puno ng buhay ay katulad ng mga paniniwala ng Celtic, tama. Naniniwala rin sila na ang mga kaluluwa ay hindi kailanman namamatay. Kung wala ang puno ng buhay, ang disyerto ay ganap na babagsak, at ang lahat ng buhay ay ililibing sa ilalim ng buhangin, tama ba? Tumango si Phoebe, oo, ang Tree of Life ay may makabuluhang kahulugan para sa disyerto. At ang kailangan lang natin ay bahagi ng Tree of Life. Kukumpletuhin natin ang ating gawain pagkatapos nating makuha ang isa sa mga sanga ng puno ng buhay. Sinabi ng Pisces, mabuti yan. Kung puputulan natin ang buong puno ng buhay, tayo ay gagawa ng kasalanan na katumbas ng ganap na pagsira sa ekosistema ng disyerto, at ilang kaluluwa ang maiiwan na walang lugar na mapagpapahingahan. Nagkwentuhan sila habang papunta sa kanilang destinasyon. Walang sabi-sabing tumingin sa bintana si Thomas. Talaga bang umiral ang ganyang puno sa totoong mundo? Isang puno na kumokontrol sa buhay ng disyerto. Parang alamat talaga ito. Kabanata 1986. Pagkatapos ng isang araw at isang gabing pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na sila sa gilid ng disyerto. Habang papasok sila, mas kakaunti ang mga tao. That's enough. Walang tao kung magde-drive pa tayo. Sinabi ni Phoebe, maghahanap tayo ng hotel na matutuluyan ngayong gabi, tanungin ang mga lokal kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng Tree of Life, at pagkatapos ay aalis na tayo ulit. Ipinarada nila ang sasakyan sa harap ng isang hotel. Tinawag nila itong isang hotel, ngunit ito ay talagang isang normal, 3 palapag na maliit na gusali. 3 lang ang miyembro ng pamilya, kabilang ang isang ina at 2 anak. Iniwan ng ama ang kanyang asawa at mga anak sa bahay para magtrabaho. Ang boss lady ay nagsalita sa basag na Ingles at nagtanong, 3 tao, nananatili sa hotel. Oo, sagot ni Phoebe. Kailangan natin ng 2 kwarto para sa isang gabi. 3 tao, 2 silid, ang kabuoang halaga para sa tirahan ay $21,000. Ano? Nagulat si Phoebe. Kahit na medyo mayaman sila, ang ganong rate ay nagpakaba sa kanila. $21,000 para sa isang gabi. Iyon ay medyo masyadong mahal, hindi ba? Ang boss lady ay nagsalita ng mataimtim. This is the only hotel in the area. You don't have much of choice. Dahil kakaunti lang ang bumibisita, we don't always have enough business to last a year, but when we do, we'll siguraduhin kumita tayo ng sapat na pera para tumagal ng 1 taon. Hindi nakaimik si Phoebe. Napangiti ng mahina si Thomas at agad na inayos ang bill ng hotel. Pumili ka ng 2 pinakamagandang kwarto para sa amin at maghanda ng hapunan sa parehong oras. No problem. Bro, dalhin mo ang mga bisita sa hot water room sa 3 palapag. Ang isang hot water room ay isang silid na may mainit na tubig sa loob kung saan maaari kang maligo at uminom ng tsaa sa loob ng bahay. Sa ganoong lokasyon, ang tubig ay isang napakahalagang mapagkukunan. Napakabihirang makatira sa isang silid kung saan pwede kang maligo. Isang bata ang naghatid sa kanilang 3 sa 3 palapag at binuksan ang 2 sa mga pinto ng silid. Ito ang 2 silid.
Pagkasabi niyo ay nagmamadaling tumakbo pababa ang bata. Bamantong hininga si Pisces, gumastos tayo ng $21,000 para sa ating mga tutuluyan, ngunit binigyan kami ng mga ganoong silid. Nakakalungkot lang ang mga kondisyon sa silid na ito. Pumasok siya sa isang kwarto pagkatapos niyang sabihin iyon. Tinabi ni Thomas kay Phoebe, iyon na lang para sa gabing ito. Kung may iba pa, pag-uusapan natin ito bukas. Nang akmang hahakbang na siya sa kwarto, hinayla siya pabalik ni Phoebe. Bakit? Tinabi ni Phoebe, nagtatanong ka pa rin kung bakit. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito, at ang kapaligiran ay hindi kasiya siya, at makakapagpapahinga ka na lang sa pagkakaroon ko, isang dalagang nakatira sa isang silid na mag-isa. Nagpatuloy si Phoebe, para mapanatili akong ligtas ngayong gabi, kasama mo ako sa isang kwarto. Sa kama ako matutulog, at sa sahig ka matutulog. Nang hindi binigyan ng pagkakataon si Thomas na tumutol, kinaladkad niya si Thomas sa silid at isinara ang pinto gamit ang kanyang backhand. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Phoebe kung ano ang ibig sabihin ng salitang reserba. Pagkapasok sa kwarto, nilaybot ni Phoebe ang paligid. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ang kalagayan dito ay sadyang napakasama para lumala pa. Ang kama ay natatakpan ng isang layer ng abo. May kaluskos at pilit na tunog habang naaapakan ang sahig. Ang banyo naman para maliligo ang isa ay sira na rin at kinakalawang kaya tumanggi siyang gamitin. Kung ang ganitong uri ng lugar ay nasa lungsod at nag-aalok ng $50 bawat gabi, walang magugustuhan ito. Pero dito, naniningil ito ng $21,000. Kabanata 1987. Talaga namang ito ay hindi makatwiran. Napabuntong hininga si Phoebe. Mas gugustuhin kong hindi maligo ng isang buwan at tiyak na hindi mag-shower sa ganitong lugar. Ang pag-shower sa lugar na ito ay lalo lang akong madumi, tama. Habang sinasabi iyon, naglakad siya papunta sa gilid ng kama at pinagpag ang kubrekama para malinisan ito ng kaunti. Nang nililinis niya ang silid, sinuri ni Thomas ang silid upang matiyak na walang mga isyu. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang malambing na boses ng bata ang narinig. Guest, naihatid na ang hapunan mo. Nang lumapit si Thomas at binuksan ang pinto, nakita niya ang bata na may hawak na tray na may 3 pinggan, isang sopas, at 2 mangkok ng kanin. Salamat. Dinala niya ang pagkain sa loob at isinara ang pinto sa likod niya gamit ang kanyang backhand. Nagmamadaling lumapit si Phoebe, can we finally eat dinner already? Mamamatay na ako sa gutom. Ang anorexia ni Phoebe ay talagang naging mas umiiral sa panahon ng paggamot at pwede na siyang kumain ng normal. Hindi niya napigil ang gustong lumapit at maghapunan nang makitang inihahatid ito. Sandali lang. Hindi nagmamadaling kumain si Thomas. Sa halip, gumamit siya ng mga pilak na karayom upang suriin ang mga pagkain upang kumpirmahin na ligtas itong kainin. Medyo nag-iingat ka, hindi ba? Si Phoebe, na hindi pa nakapaglakbay sa labas ng bayan, ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa labis na pag-iingat ni Thomas. Okay, walang problema sa pagkain. You may eat now. Pagkatapos suriin ni Thomas, kumuha sila ni Phoebe ng isang mangkok ng kanin at nagsimulang kumain. Kahit na ang pinakakaraniwang pagkain ay naging napakalaking delicacy kapag ang mga tao ay nagugutom. Nakita ito ni Phoebe na hindi mapapantayan ng sarap kapag pinagsama ang 3 simpleng ulam at isang sopas. Pagkatapos nilang kumain, inilapag ni Phoebe ang mga pinagkainan, kinusot ang kanyang mga mata, at humikab, nako, inaantok na ako. Baka pagod na talaga ako buong araw. Ngayong busog na ako, gusto kong matulog. Diretso siyang umakyat sa kama nang hindi nagtanggal ng sapatos at medyas. Matutulog muna ako, Thomas. Do behave yourself. Sa sinabi niya, talagang umaasa siya na si Thomas ay hindi kumilos. Mabilis na nakatulog si Phoebe at nakatulog na parang troso. Bahagyang ngumiti si Thomas, inayos ang higaan sa sahig, at nakatulog. Lumipas ang oras ng unti-unti. Ang buwan ay tumaas, at ang liwanag ng buwan ay tumama sa sahig sa loob ng silid sa pamamagitan ng salamin na bintana, na lumikha ng isang nakakatakot at nakakatakot na kapaligiran. Tapos, nang walang nakakapansin. Click! Click! Bumukas ang lock ng pinto ng kwarto. 2 matipunong lalaki ang pumasok kaagad sa silid pagkatapos, parehong may hawak na mga lubad at kutsilyo, at gumapang sa tabi ng kama nina Thomas at Phoebe na nakatiptoe. Nagpalitan ng tingin ang 2 lalaki.
Ang isa sa kanila ay bamulong, patayin ang lalaki at itali ang babae. Tumango ang isa pang lalaki, kinalas ang lubad, at pumunta sa tabi ng kama ni Phoebe, naghahanda na itali siya. Napatingin ang isa pang lalaki kay Thomas, na nakahandusay sa lupa, huminga ito ng malalim, itinaas ang kutsilyo, itinutok sa leeg ni Thomas, at nilaslas ito ng marahas. Ilang beses na niya itong ginawa noon, at hindi niya pinalampas. Naisip niya na kapag nalaslas ng kutsilyo ang leeg ni Thomas, mamamatay siya kaagad, at lalabas ang kanyang dugo. Gayunpaman, natigilan siya matapos maputol ang kutsilyo. Diretso sa sahig ang kutsilyo. At si Thomas ay mahiwagang nawala. Saan siya nagpunta? Kabanata 1988. Bago pa siya makasagot ay may biglang bumangon sa kanyang likuran. Hinahanap mo ba ako? Nagulat ang lalaki, nagulat siya at agad na lumingon, nakita niya si Thomas na nakatayo sa likuran niya. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa mukha ni Thomas na nagmukhang isang nakakatakot na demonyo. Sa sobrang takot ng lalaki ay naihiyan niya ang sarili. Hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang kutsilyong nasa kamay at pinagmamasdan na lang ang pagbagsak nito sa lupa na may tugtog. Agad, inagaw ni Thomas ang lubad sa mga kamay ng kanyang kalaban. Sa ilang mabilis na galaw, sa isang iglap ay itinali niya ang dalawang magnanakaw. Ang buong proseso ay maayos at hindi nagtagal. Nihimbing pa rin ang tulog ni Phoebe at walang alam sa nangyari. Sa oras na ito, itinulak ng Pisces ang pinto at pumasok sa silid. Dinala niya ang isang lalaki na kanyang itinali at inihagis sa sahig. Mayroon akong isa dito, Commander. Ma'am. Pagkatapos ay binuksan ni Thomas ang mga ilaw at tiningnan si Phoebe na mahimbing pa ring natutulog. Umiti siya at diniin ang ilang akupoint sa katawan niya. Maya-maya, nagising si Phoebe. Bakit? Bakit bukas ang ilaw? Kinusat ni Phoebe ang kanyang mga mata at nagulat na bumangon sa kama nang makita niya ang dagdag na bilang ng mga lalaki sa silid. Natarante siya pero nakadama ng ginhawa nang matagpuan niya sina Thomas at Pisces na nakatayo sa tabi niya. Ano ang nangyayari? Tanong ni Phoebe. Sumagot si Thomas, naglagay sila ng pampatulog sa iyong pagkain. Pagkatapos mong kainin ang kanilang pagkain, mahimbing na ang iyong tulog. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong patayin at pagnakawan ka. Patayin at pagnanakawan ako. Ito, isa ba sa mga ina pumapatay sa mga bisita nila? Ma'am. Nagtago si Phoebe sa likod ni Thomas at sinabing, kung alam mong may mali sa pagkain, bakit hindi mo ako binalaan tungkol dito? Ngumiti si Thomas at sinabing, kung babalaan kita tungkol dito, kakainin mo pa ba ito? Kung hindi mo kakainin ang kanilang pagkain, paano ko sila maaakit at mahuli silang lahat sa isang iglap? Ang pagkain ay hindi magiging sanhi ng maraming problema, gayon pa man. Sleeping pills lang yan. Hindi ka sana nasa panganib. Matapos pakinggan ni Phoebe ang sinabi ni Thomas, nagpout siya at kinurot si Thomas. Napaka-insuffer mo talaga. Tiningnan niya ang tatlong nakagapos na lalaki sa silid at nagtanong, sino sila? Anong gagawin mo sa kanila? Tumigil si Thomas at nagtanong, sino sa inyo ang pinuno? Ako ay. Isa sa kanila, isang lalaking may balbas, ang nagkusa at umamin na siya ang namamahala. At ang lalaking ito ang gustong pumatay kay Thomas gamit ang kutsilyo kanina lang. Dinsking ang pangalan ko. At pinapatakbo ko ang lugar na ito. Ang nangyari ay ako lang ang nagplano, yung iba naman ay sumusunod lang sa utos ko. Kung gusto mo akong balatan ng buhay o patayin ng sino man, lumapit ka sa akin. Huwag kang gumawa ng anuman sa iba. Parang pinahalagahan niya ang mga kaibigan niya. Mahinahong sinabi ni Thomas, sa tingin mo bahahayaan ko kayong matapos ang muntik ninyong gawin sa amin. Natigilan si Vince. Anong ibig mong sabihin? Una, papatayin ko kayong tatlo, tapos papatayin ko rin ang asawa at mga anak mo. Nakilala ni Thomas na ang babaeng amo at ang dalawang maliliit na bata ay asawa at mga anak ni Vince. Sure enough, natarante si Vince nang marinig ang sinabi ni Thomas. Hindi ka maglalakas loob. Bakit hindi ako? Malamig na sinabi ni Thomas, hindi ka maaaring lumaban, isinasaalang-alang ang iyong kasalukuyang sitwasyon. At saka, kung papatayin kita, gagawa ako ng mabuting gawa. Tapat na usapan. Papatayin ko muna kayong tatlo, pagkatapos ang babae at ang mga bata, aalisin ang problema. Habang nagsasalita pa siya, pinulot ni Thomas ang kutsilyo. Kabanata 1989.
Ang mga liwanag ng araw ay nagpatakot kay Vince. Mabuti kung siya lang ang kailangang mamatay. Hindi niya naisip na ang kanyang mga kapatid na lalaki, asawa, at mga anak ay kinakalagkad kasama niya hanggang sa kamatayan. Iligtas mo ang aking buhay, Ginoo. Iligtas kita. Bakit ako dapat ang magligtas sa iyo? Napalunok ng laway si Vince. Kung ililigtas mo ang aming buhay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pera. Pera? Sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Itinaas ni Thomas ang kutsilyo ng mataas. Pawis na pawis si Vince at malapit nang mawala ng pag-asa. Natakot si Phoebe na nasa tabi mismo ni Thomas. Sa kanyang mga mata, si Thomas ay isang napakatapat at mabait na tao, hindi isang taong papatay ng walang pinipili. Kahit na ang taong ito ay nagkasala, hindi na kailangang bunutin ni Thomas ang problema at patayin silang lahat ng walang awa, di ba? Nang puputulan na siya ni Thomas, biglang sinabi ni Pisces, "Uye, Commander. Hindi ba tayo nangangailangan ng gabay?" Sa sandaling matapos ng Pisces ang kanyang pangungusap, agad na tumugon si Vince, "I can be your guide." Kaya kung gawin iyon. Para sa kapakanan ng kaligtasan, ang bilis ng kanyang reaksyon ay tumaas ng mabilis. Tumigil si Thomas sa pagindayog ng kutsilyo sa hangin. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Alam mo ba kung ano ang hinahanap namin? Nasaan ang mga bagay na hinahanap natin?" Si Vince ay nanumpa na siya ay taos puso at sinabing, "Walang mas nakakaalam sa desyerto na ito kaysa sa akin. Kung wala akong kaalaman kung ano at saan ang bagay na hinahanap mo, walang ibang makakagabay sa iyo doon." Kumunat ang noo ni Thomas. Pinutol ng Pisces ang usapan at sinabing, "Hinahanap namin ang puno ng buhay. Pwede mo ba kaming i-guide doon?" Natigilan si Vince. Puno ng buhay. Bakit mo hinahanap ang puno ng buhay? Bakit ba ang dami mong tanong? Gusto lang naming malaman kung magagabayan mo kami doon o hindi. Oo, oo, pwede kitang dalhin doon. Nag-isip sandali si Vince bago niya sinabi, ang puno ng buhay ay matatagpuan sa isang napaka-espesyal na lugar. Kakailanganin nating dumaan sa isang maangin na desyerto bago makarating doon. Maswerte ako na na-encounter ko ito minsan. Tumanggo si Pisces at sinabi kay Thomas, "Mukhang may natitira pang halaga sa taong ito, Commander. Paano kung panatilihin natin siyang mabuhay pansamantala?" Dahan-dahang ibinaba ni Thomas ang kutsilyo sa kanyang mga kamay. "Ito ang iyong halaga bilang isang gabay na nagpapahintulot sa iyo na panatilihin ang iyong buhay." Kaagad, kinuha ni Thomas ang isang tableta at itinapat ito sa bibig ni Vince na pinilit na lunukan ito. Ang tableta na nilunok mo lang ay lason. Kung hindi ka uminom ng antidote sa loob ng 3 araw, siguradong patay ka. Basta gabayan mo kami sa puno ng buhay sa loob ng 3 araw, bibigyan kita ng panlunas. Kung hindi mo kami magabayan doon, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Hindi lamang kamatayan ang darating sa iyo, kundi ang iyong mga kapatid na lalaki, asawa, at mga anak ay haharap din sa parehong kapalaran. Isipin mo mag-isa. Nang sabihin iyon, pinutol ni Thomas ang mga lubid na tumetali sa kanila at hiniling na umalis sila. Pagkaalis nilang tatlo ay lumapit si Phoebe. Tiningnan niya sina Pisces at Thomas, pagkatapos ay nagtanong, "Kanina lang ba kayo naglalaro ng mabuting pulis, masamang pulis?" Ang isa ay pala kaibigan habang ang isa ay nagbabanta. Tumawa si Thomas habang inihagis ang kutsilyo sa kamay niya. "Ngayon mo lang nalaman, ha?" Ipinatong ni Phoebe ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, "What is this, the both of you? Napakagaling ng acting mo kahit walang rehearsal. Akala ko talaga papatayin mo siya. Pag-e-end sa'yo." Matagal nang naglalaban sina Thomas at Pisces sa iba't ibang lugar. Pareho nilang kilala ang isa't isa upang maunawaan kung ano ang iniisip o gustong gawin ng isa sa isang sulyap. Hindi na kailangan ng ensayo dahil walang putol ang kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ng maikling pahinga, sinabi ni Thomas, "Ngayong mayroon na tayong gabay, naniniwala ako na mahahanap natin ang puno ng buhay sa lalong madaling panahon. Magpahinga na kayong dalawa ngayon. Aalis tayo sa madaling araw bukas." Naiintindihan. Bumalik agad si Pisces sa kwarto niya. Para naman kay Phoebe, hindi siya nakaramdam ng antok. Ang kanyang paglalakbay kasama si Thomas sa pagkakataong ito ay talagang lumawak ang kanyang pananaw. Kabanata 1990. Kinaumagahan nang lumabas si Thomas at ang iba pa sa kani-kanilang silid at nagkukumpulan sa lobby, nandoon na si Vince at ang kanyang pamilya, nakatutok at naghahanda ng mga pagkain para sa kanila. Ang masasama ay dapat gabayan sa kanilang mga paraan.
Para makitungo sa ganong mga tao, ang kailangan lang ay maging mas malupit kaysa sa kanila. Ang mga sinabi at ginawa ni Thomas kagabi ay tunay na nagpatakot kay Vince. Ngayon, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Nang hindi nagtatanong ng kahit isang bagay, si Thomas at Pisces ay umupo ng mahinahon, kinuha ang kanilang mga kubyertos, at nagsimulang kumain. Si Phoebe, na nag-aalala, ay nagsabi, kakain ka lang ng pagkain. Hindi mo ba susubukan ang pagkain gamit ang iyong mga pilak na karayom para sa lason? Paano kung mamatay ka pagkatapos kumain? Umiti si Thomas. Huwag kang mag-alala. Kumain ka na lang. Walang magiging problema. Nagpout si Phoebe. Hindi pa rin siya naglakas loob na kainin ang kanyang pagkain. Kaya naman, kinagat ni Thomas ang pagkain ni Phoebe. Pagkatapos noon ay naglakas loob na kumain si Phoebe dahil walang problema sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, sumakay si Thomas at ang kasama sa sasakyan kasama si Vince sa paghahanap ng puno ng buhay. Inilabas ng Pisces ang kanyang compass at sinubukang tukuyin ang direksyon ayon sa compass. Pero si Vince, nang hindi man lang tinitingnan ng compass, ay sinabi sa isang panunuya na paraan, sa desyerto ng gabi, ang mga compass ay hindi gumagana, lalo na sa mga lugar na malapit sa puno ng buhay. May malakas na magnetic field sa paligid nito na ginagawang walang silbi ang lahat ng compass. Habang nagsasalita pa si Vince, iniangat niya ang ulo sa labas ng sasakyan sa bintana, kinusot-kusot ang mga mata habang nakatingin sa langit. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang kanan at sinabing, doon. Nagmaneho si Pisces sa direksyong itinuro niya. Sa ilalim ng direksyon na ibinigay ni Vince, humigit kumulang 1 oras silang nagmaneho bago biglang sumigaw si Vince, stop. Huminto ang sasakyan. Pinuksan ni Vince ang pinto at lumabas ng sasakyan. Tumangala siya sa langit, kumuha ng isang pares ng homemade binocular at tumingin sa malayo sa unahan. Yumuko siya at pinunasan ng kamay ang buhangin. Hindi na tayo makakauna. Kailangan nating maglakad. Maglakad. Napatulala si Phoebe. Ang paghiling sa isang mahinang batang babae na tulad niya na maglakbay sa disyerto na naglalakad ay karaniwang humihiling sa kanya na mamatay. Maraming kumunoy na hukay sa unahan dahil mabigat at malaki ang sasakyan, madali itong mahuhulog sa kumunoy. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting maglakad ka. Maswerte tayo na ang puno ng buhay ay hindi ganoon kalayo sa ating kinalalagyan ngayon. Dapat tumagal ng mga 3 hanggang 5 oras bago makarating doon. Maglalakad ng 3 hanggang 5 oras. Nakaramdam ng sama ng loob si Phoebe sa naiisip lang nito. Pinuksan ni Thomas ang pinto at lumabas din ng sasakyan kasama ang kanyang backpack. Pagkatapos ay sinabi niya kay Phoebe, kung ayaw mong maglakad, maaari kang manatili sa kotse. Bibigyan kita ng pagkain at tubig. Babalik kami para sa iyo pagkatapos naming makuha ang puno ng buhay. Gusto niyang hintayin niya silang mag-isa sa desert. Hindi kahit kailan. Tinanggihan kaagad ni Phoebe ang mungkahi ni Thomas. Mas gusto niyang maglakad ng malayo kasama si Thomas. Kawakas, parehong may dalang backpack sina Thomas at Pisces kung saan si Vince ang nangunguna at si Phoebe ay sumusunod sa likuran nila. Nagpatuloy silang 4 sa paglalakad. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, nakita ang mga guho ng isang gusali. Tila sila ay mga gusali noong unang panahon. Noon, ito ay isang maunlad na lungsod kung saan ang mga tagpi-tagpi ng berde ay nasa buong lugar. Nakalulungkot, lahat sila ay natatakpan ng buhangin ngayon. Biglang sigaw ni Phoebe sa takot. Nang lumingon ang lahat at tumingin, ang nakita lang nila ay hinihila ni Phoebe ang manggas ni Thomas sa takot. Itinuro niya ang isang lugar sa hindi kalayuan at sumigaw, mga bones, bones. Naglakad si Thomas kung saan siya itinuro at nakakita ng isang hanay ng mga buto malapit sa mga guho. Mula sa istruktura ng mga buto, tila ito ay pag-aari ng isang kambing. Buto na lang ang natira sa kambing, wala nang iba. Lumapit din si Vince para tingnan. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay isang kambing sa disyerto. Ito ay karaniwang matatagpuan sa buong disyerto. Pero hindi ko alam kung bakit dito namatay.